Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Isekai Cheat Magician. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay hayahay. Simulan na natin. Ipinatawag sa ibang mundo at may kapangyarihang kayang sirain ang buong bansa. Nagsimula ang kwento habang ipinapaliwanag ng protagonista kung paano siya at ang kanyang kaibigan na si Rin ay normal na mga mag-aaral sa high school. Hanggang sa ilang buwan na ang nakakaraan, sila ay nabubuhay ng ordinaryo ngunit ngayon ang mga bagay ay naiiba na. Ang protagonista na si Taiichi ay dumating at sinabi kung paano ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay palaging parang siya ay isang manloloko. Pagkatapos ay tumingin tayo sa nakaraan habang si Taiichi at Rin ay papunta sa klase ay makikita rin natin na ang isang babae ay naghahanda upang magbukas ng isang portal. Ngunit sinalakay siya at hindi nagbigay ng paliwanag ang umatake. Hindi namalayan ng umatake na nasira niya ang mahika ng babae. Ngunit ang kanyang tagapaglingkod ay pinigilan ng umatake at nailigtas ang kanyang buhay. Samantala, naririnig ni Taiichi ang kanyang pangalan na tinawag bago niya mailigtas ni Rin mula sa pagkakabangga ng isang siklista, at nagulat sila nang makita ang isang kakaibang ilaw na lumitaw mula sa lupa. Sinubukan ni Taiichi na pigilan si Rin na matrap ngunit ang kanyang pag-aalala para kay Taiichi ay nagiging sanhi para masama sa bitag. Pagkatapos, ang dalawa ay nagising nang malaman na wala na sila sa lungsod, walang signal sa cellphone at ni isang gusali ay wala silang nakikita. Inaasahan nilang makahanap ng isang farm kung saan maaari silang humingi ng tulong. Iniisip ni Taiichi ang tungkol sa kakaibang magic circle at nagsimulang magtaka kung sila ba ay nasa mundo. Ngunit tinanggihan ni Rin ang katawa-tawang ideya. Wala na silang oras upang makipag-usap dahil nakatagpo sila ng isang kakaibang hayop. Plano ni Taiichi na lituhin ang nilalang upang si Rin ay makalayo, at ipinaliwanag na ang kanyang kaligtasan ay mas nakabubuti kaysa sa kanilang dalawa na mamamatay. Si Taiichi ay nagsisimula ng isang kaguluhan ngunit napagtanto na hindi siya magtatagal laban sa hayop. Pagkatapos si Taiichi ay nailigtas ng grupo ng mga mandirigma, na ipinaliwanag na ang Obsidian Horse ay isa sa mga pinakamapanganib na halimaw sa lugar. Siya ay namangha nang makita ang isang batang babae na gumagamit ng mahika upang tapusin ang halimaw, napagtanto niya ngayon na sila ay nakulong sa ibang mundo. Ang grupo ay nanagtayo ng kampo para sa gabi at si Taiichi nahihirapan magpapaliwanag kung saan sila nagmula. Ipinaliwanag ng grupo kung gaano nang mapanganib ang mga bagay at kung gaano kadalas ang mga tao ay nagsisimulang mawala. Mayroong isang lungsod na malapit at ang grupo ay inalok sila na dalhin sila doon ngunit humiling na iayos nila ang anumang argumento meron silang dalawa. Gustong malaman ni Taiichi kung bakit siya nagagalit upang siya ay makahingi ng tawad kay Rin. Sabi ni Rin ay gusto niyang itigil ang paggawa ng mga bagay na delikado ngunit naging mas nagalit si Rin noong nagbiro si Taiichi tungkol dito. At napagtanto niya na si Rin ay mag-iisa kapag may nangyaring masama sa kanya, at nangako na sila ay magsasama na mula ngayon. Kinabukasan ay nakarating ang grupo sa bayan na tinawag na Aspire. Ang grupo ay nag-aalala para sa kaligtasan ng dalawa, nang isiniwalat ni Taiichi ang kanilang plano na maging adventurers at ipinaliwanag na kailangan nila ito upang kumita ng pera kahit papaano. Ang mabait na adventurer ay binigyan sila ng pera at hinahangad sila ay swerte sa kanilang paglalakbay. Habang nagrehistro upang maging adventurers, napansin nila na ang lahat sa paligid nila ay parang mula sa isang laro, at nabigla sila kung bakit nababasa nilang dalawa ang kakaibang sulat na ginamit sa mundong ito. Ipinaliwanag sa kanila na ang individual ay maaari lamang maging mga adventurer kung pumasa sila ng isang mahiwagang pagsubok. Sila ay nalugmok dahil alam nilang di sila makakapasa dahil wala silang kapangyarihan. Ngunit ang clerk ay nabigla dahil umilo saglit ang bilog noong paghawak ni Rin, naiisip niya din kung ganun din ba si Taiichi. Noong paghawak ni Taiichi ay nabasag ang bilog, at ang clerk ay tumawag ng kasama dahil hindi pa ito kailanman nangyari. Dumating ang guildmaster na si Gerard at ipinaliwanag na hindi muna sila magiging adventurer ngayon. Gayunpaman hiniling niya na sumama sila sa kanyang kasamahan na si Miura sa isang lugar kung saan sila ay bibigyan ng payo sa kung ano ang gagawin nila. Noong una ay nagdududa sila pero sinabihan sila na ito lang ang paraan upang sila ay maging ganap na mga adventurer. Dumating sila sa kanilang patutunguhan at binati ng isang babae na nagsusuot ng pinakakomportableng pijama. Ang babae ay namangha nang marinig na ang bilog ay nabigo na masukat ang kanilang kapangyarihan, at naglabas siya ng kanyang sariling panukat ng kapangyarihan.
Ang mga artifact na ito ay susukat sa kung gaano kalakas ang kapangyarihan nila at kung gaano kadami ang mahika na hawak-hawak nila. Ang pagsubok na ito ay mas maaasahan, at ang babae ay nagulat sa mga resulta. Si Taichi at Rin ay inisip na ito ay nangangahulugang ito ay masama, at inisip na dahil baka sila ay walang kapangyarihan. Sinabi ng babae na pasado sila sa pagsubok upang maging adventurers. Gayunpaman ang dalawa ay nabigla noong ipinaliwanag ng babae na ang kanilang tanging paraan upang maging adventurers ay ang maging kanyang alagad. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na tela at sinabing tagumpay ang pagsabotahe ng pagpapatawag. Sinimulan nila ang paghahanap sa mga nawawala. Ipinaliwanag ni Limian na ang kapasidad ng mahika ni Rin ay sinusukat sa 37,000 at ang lakas ng kanyang mahika ay 5,000. Ipinaliwanag ni Miura na ang ganitong kapangyarihan ay mas mataas sa kinakailangan upang maging isang Royal Knights. At ang kay Taichi ay mas lalong nakakamangha kaysa kay Rin dahil ang kanyang kapasidad ng mahika ay 120,000 at ang lakas ng kanyang mahika ay 40,000. Sinabi din na kapag umaabot sa kanilang buong potensyal ay nangangailangan ng grabing ensayo, ngunit pagkatapos malawakang pagsasanay ay mas tataas pa ang kanilang ranggo bilang isang Royal Mage. Kakailanganin nilang piliin kung ano ang dapat nilang gawing pagsasanay. Ang kanilang kapangyarihan ay may kakayahang makipagdigma sa iba't ibang nasyon at maari din ubusin ang buong nasyon. Kumain sila at ipinaliwanag na ang mga Mahikiro ay hindi maaaring gumamit ng mga mahika sa kanilang sarili at umaasa lamang sa mga espiritu upang matulungan sila. Ang iba't ibang mga espiritu ay tubig, apoy, hangin, at lupa. Ang mga espiritu lamang ang may kakayahang pumili kung sino lang ang mga Mahikiro ang pinapayagan na gamitin ang kanilang mga katangian. At ang mga karaniwang Mahikiro ay maaari lamang gumamit ng isa. Gayunpaman ipinahayag ni Lumian na ang bawat espiritu ay pinili si Rin upang magamit ang kanilang katangian at siya ang kauna-unahan at tanging quad magician. Hindi malinaw na kung ano ang klaseng mahika meron si Taichi ngunit alam niya na hindi Mahikiro si Taichi pero isang mangkukulam. Ang pagkakaiba ay hinihiram ng mga Mahikiro ang kapangyarihan ng mga espiritu, at ginagamit ng mga mangkukulam ang mga espiritu mismo. Dapat silang bumuo ng kasunduan sa mga espiritu at ang nagresultang kapangyarihan ay higit pa sa kung ano lang ang kayang makamit ng mga Mahikiro. Ilang mga mangkukulam ang hindi gumagamit ng mga espiritu at gumagamit lang ng light, dark, at space-time magic. Nahihirapan si Taichi sa kanyang unang pagsasanay, at muli narinig niya na may tumatawag sa kanyang pangalan ngunit siya lang ang nakakarinig nito. Si Rin naman ay tinuturuan kung paano sabihin ang mga incantations para magamit ang kanyang kapangyarihan. Siya ay isang mahusay na estudyante at madali niyang makuha ang mga tinuturo. Napagtanto ni Rin na ang paggunita ng isang nasusunog na kahoy ay maaari siyang makalikha ng isang maliit na apoy, ngunit pagkatapos ay inisip niya ang nasusunog na gas at siya ay nakagawa ng isang mas malaking asol na apoy. Pagkatapos, si Taichi ay nagdadalamhati kung bakit hindi siya nakakagawa ng kahit ano, ngunit hinikayat siya ni Rin na huwag sumuko, at ang tinig na patuloy niyang naririnig ay naghihikayat siya na wag din susuko at tinuturuan siya kung paano paganahin ang kanyang kapangyarihan. Ang kanilang pagunlad ay nangangahulugang sila ay pinapayagan na kumain, at si Miura ay pinupuri si Rin sapagkat kanyang nakabisado ang basic spell ng napakadali. Nais ni Taichi na simulan ang pagsasanay ng pagkukulam ngunit ipinaliwanag ni Limian na ang kanyang buong katawan ay kailangang sanayin upang makapagpalabas ng kapangyarihan, bago sila tumungo sa ibang pagsasanay. Sinabi niya kung nakatuon siya sa pagsasanay sa paraan ng pagkain niya, siya ay mas lalong lalakas at binigyan pa siya ng mas maraming pagkain. Nang gabing iyon ay ipinahayag ni Miura ang kanyang pag-aalala sa dalawa. Mabilis silang natututo ngunit natatakot siya na baka masyadong mabigat ang kanyang pinapagawa sa kanila. Ipinapaliwanag din ni Miura na ang pagdating nilang dalawa ay nakakapag-akit ng panganib, at kung malalaman ng publiko ang kanilang kapangyarihan ay mas lalo sila nalalagay sa panganib. Ang mga bagay ay naging mas mapanganib kamakailan, kaya siya ay mas determinado na pagsikapin pa sila ng husto bago ang kanilang pag-iral ay madiskubre, at inaasahan na handa na sila sa loob ng 3 linggo. Ilang araw ang nakalipas at makikita natin ang mga natutunan ng dalawa. Si Taichi ay nagawang palakasin ang kanyang pisikal na katawan at si Rin naman ay madaling nakagamit ng iba't ibang uri ng mahiwagang katangian. Ang kanilang mga guro ay pinapanood sila at si Mira ay namangha nang makita na ginagamit ni Rin ang mahika na hindi niya itinuro.
Mukhang mabilis na nakakakuha ni Rin ang impormasyon at nagagamit pa ito sa paggawa ng mga mahika na hindi pa nakikita noon. 3 linggo na ang lumipas at ang grupo ay ipagdiwang ang graduation ni Taiichi at Rin. Ang pagdiriwang ay bittersweet dahil ibig sabihin ay aalis na sila upang simulan ang kanilang paglalakbay. Napagpasyahan ni Limian na sa wakas oras na para ipakita na sila nga ang tinatawag ng kanyang mundo sa mga naliligaw. Ang mga naliligaw ay mga taong mula sa ibang mundo at si Limia ay naniniwalang isang sorcerer ang nag-summon sa kanila. Ang layunin ay hindi alam ngunit dapat nilang hanapin ang mangkukulam na tumawag sa kanila kung gusto nila ng kasagutan sa mga tanong. Hindi dapat mahirap hanapin ang nag-summon sa kanila dahil ang pagtawag sa kanila ay kinakailangan ng sorcerer na kontrolin ang space and time, at iyon ay napakabihira lamang. Si Taichi ay nasa sabik sa kung gaano ito kasimple at inaasahan kung kailan sila makakauwi. Nang gabing iyon ay ipinahayag ni Taichi kung gaano siyang nagpapasalamat na kasama niya si Rin, at ibinahagi ang kanyang plano sa pagpatuloy. Gagawin nila ang kanilang mga trabaho upang kumita, at kapag sila ay handa na, hahanapin nila ang sorcerer na ibabalik sila sa tunay nilang mundo. Kapag nag-iisa si Taichi ay hindi makapaniwala na mayroon siyang potensyal na sirain ang mga bansa at ang tinig na kanyang naririnig ay nagpapaliwanag na malapit na silang magkita. Naririnig ni Taichi ang boses sa kanyang panaginip ngunit hindi ito nagbibigay ng impormasyon at nagising siya upang ipaliwanag kung kamusta na ang kanilang paglalakbay. Matagumpay nilang nakumpleto ang pagpaparehistro at ngayon ay ginugugol ang kanilang oras sa paggawa ng maliliit na bagay, sapagkat sila ay rank adventurers pa lang. Pinag-aaralan ni Rin ang bansang kanilang ginagalawan na tinawag na Alistaine at sinabi ni Taichi na hindi na nila kailangan mag-alala tungkol sa mga exams. Pagkatapos ay tinawag sila ng guildmaster na humiling na kumuha sila ng trabaho na nangangailangan sa kanila na mag-imbestiga sa isang bar sa liblib na lugar. Ang mga kalakal na ninakaw mula sa lungsod ay ipinuslit at dito dinadaan, at ang impormasyong kanilang natipon ay makakatulong na mahanap kung sino ang gumagawa nito. Ito ay misyon para sa mga D-rank, at ito ay ipinaliwanag na ang mga adventurers ay maaaring tumanggap ng misyon isang ranggo na mas mataas sa kanila, upang matulungan sila umangat. 2 adventurers na ang nabigo sa misyon na ito, at kung mabibigo pa si Rin at Taichi ay mapipilitan ang guildmaster na ibigay ito sa adventurers na C-rank. Pag nagtagumpay sila sa misyon na ito, maaari silang aakyat sa D-rank. Ang misyon ay dapat maghintay hanggang sa gabi. Tinalakay ng dalawa kung gaano sila kaabala. Ang pisikal na trabaho ay lalong mas mahirap para kay Taichi dahil inutusan siya ni Limia na limitahin ang kanyang physical enhancement level 30 pababa. Nalaman nila na ang mga kagamitan sa bayan ay nagiging medyo mahal at ipinaliwanag na may kakulangan. Ang mga alingawngaw ay nagsasabi na ito ay dahil ang mga cart na papasok sa bayan ay inaatake ng halimaw. Mayroon silang pakiramdam na mga alingawngaw ay maaaring may kinalaman sa kanilang misyon at makikita natin na sila ay inoobserbahan. Yung gabi na yun si Taichi ay kinukot siya dahil sa pag-order ng tubig sa bar, at mga lasing na customer ay nakipag-usap kay Rin. Napansin ng dalawa ang isang mahalagang gamit at sinasabing gusto nila ito bilihin. Umaakto sila na parang nais nilang samantalahin ang kakulangan sa lungsod sa pamamagitan ng pagbili ng mga kagamitan at pagbebenta ng mga ito sa mas malaking halaga. Ang kanilang pagkasabik na gumastos ng pera ay nagdala ng hindi kanais-nais na pansin. Matapos ipagtanggol ang kanilang sarili, ang mga customer ay nagpaliwanag sa kanila na ang kanilang tanging trabaho ay ibalik ang mga kargamento sa mga liblib na lugar matapos itong naatake. Ipinaliwanag din ng bartender na ang mga pag-atake ay isang pangkaraniwang pangyayari ngunit bahagya ang anumang impormasyon ang naiibahagi. Umalis ang dalawa ngunit mabilis na napagtanto nila na sila ay sinusundan at biglang inatake ng mga babaeng nakamaskara. Malinaw na ang grupo na ito ay may impormasyon na kailangan nila. Nagpasya sila na hulihin ang mga ito. Nilimitahan ni Taichi ang kanyang kapangyarihan sa level 10 ngunit ito pa rin ay napakalakas. Ang laban ay one-sided ngunit ang lahat ng mga kababaihan ay nakatakas maliban sa isa. Naisip ni Taichi na baka sila ay mga assassin dahil tinangka nila siyang patayin at kung gaano nila kadali iwang ang kasama nila. Kinuha at dinala nila ang assassin sa guild kung saan siya ay nabilanggo at sinabihan na baguhin ang kanyang buhay pagkatapos siyang pinatakas. Sina Taichi at Rin ay umangat na bilang isang D-rank adventurers at nakipagkita sila kay Miura. Ipinaliwanag niya na ang kakulangan sa kagamitan ay mas lalong lumala at pinakiusapan silang dalawa na sumali sa kanya para sa kanyang quest.
May isang taong nagnanakaw ng prutas mula sa mga farms na humantong sa kakulangan at ang mga magnanakaw ay may isang malakas na mage na pinoprotektahan sila. Naisip ni Miura na kung bakit lagi niyang gustong magtrabaho na mag-isa, ngunit inamin niya na nasisiyahan siya na makatrabaho ang dalawa. Sila ay nakarating sa farm at si Taiichi ay nakaramdam ng kakaiba nang matugunan niya ang taong nag-utos ng kanilang kahilingan sa guild na nagngangalang Chasm. Sila ay naglibot-libot sa halamanan ngunit nakita ni Rin ang isang bagay na papalapit sa kanila. Inisip ng lahat na ito ay kasabwat na ang mga magnanakaw ngunit ipinahayag niya na mas malaki ito kaysa sa tao at ito ay isang halimaw. Nagpakita na ang halimaw at agad-agad inubos ni Miura ang mga alagad nito, at ang si Taiichi naman ang naatasang talunin ang ogre. Nag-aalala ang mga magsasaka na baka hindi sila magiging sapat upang talunin ang halimaw. Ngunit tiniyak ni Rin na si Taiichi ay hindi man lang ginagamit ang kanyang tunay na lakas. Nagpasya si Taiichi na mas lalo pang itaas ang kanyang physical enhancement hanggang sa 30 na kung saan ay ang pinakamataas niyang naabot, tinalo niya ang halimaw sa isang suntok. Ang mga ogres ay hindi karaniwang nakikita sa lugar na iyon kaya't nagsisimula na magtaka si Taiichi kung may isang tao na dinala ito upang subukan ang kanilang lakas. Natutuwa silang makita kung gaano kahusay ang kanilang pagtatrabaho. Nagsimula silang nag-isip ng plano upang gumawa ng isang bitag para sa mga magnanakaw. Sa ibang lugar naman, ang isang babae na pumatay ng mga hayop at sumisipsip ng isang bagay mula sa kanila. Nilalabanan niya ang kanyang sarili upang makaiwas sa pagpatay, at pinaalahanan ang sarili na maging pasensyado. Siya ay maghihintay lamang ng isang araw para harapin ang mapagmataas na Taiichi at Rin at nangangakong pagdudusahin sila.